Magandang araw sa inyo mga kasabong at welcome back ulit dito sa ating YouTube channel na Logis CCU Academy. So pagpasensyahan nyo na at medyo naging sobrang busy tayo ngayon. At ngayon lang tayo nakagawa ng videos dahil talaga nagpe-prepare tayo para sa parating na fiesta. Sine-check natin ng mabuti lahat ng mga dadalhin natin ng mga manok para sigurado tayong maayos ang madadala natin at sigurado tayong maayos ang ma-share natin ng mga breeding materials. At saka sabay-sabay din, sunod-sunod ang mga laban. Kaya talagang medyo na-busy tayo. Pero ngayon, so nakapag-video na ulit tayo, But before that, iniimbitahan ko muna kayong lahat na sa mga makakapunta, magkita-kita po tayo ngayong Fiestag sa August 16 to 18 sa SMX Convention Center sa Mall of Asia. And beware, mag-ingat din kayo sa mga scammers na gumagaya sa atin, nagpapa-advance payment, wala po tayong ganun at wala tayong sale ng manok, so mag-ingat kayo. So anyway, ang pag-uusapan natin sa video episode na to ay ang pagiging winning line ng isang manok, So may nauna na tayong video na ginawa tungkol dito at itong video na to ay supplemental or part 2 ito, dahil nga along the way may mga natutuklasan tayo, may mga natututunan tayong mga impormasyon na pa pwedeng makatulong sa pag-breed natin, So ito, i-recap muna natin, So lagi nating naririnig ang sinasabing winning line ng isang manok, So ano nga ba ang winning line? Ano nga ba ang winning bloodline? Winning color ng isang manok ay si yung mga dark legs niyan, winning line. Yung mga talisay ng idol natin na isang breeder, winning line yan. Yung mga bulik ni isang breeder, winning line yan. At yung mga Bruce Barnett natin, somehow winning line din para sa atin. So, ano nga ba ang isang winning line na manok? Kasi madalas natin naririnig at madalas nating napapanood, kaya pag-usapan natin, So, sinasabi natin na ang isang winning line na manok ay isang bloodline or isang particular na kulay or bloodline ng manok na ginagawa ng isang breeder na consistent manalo sa kanya. Ngayon, ang tanong, gaano nga ba ka-winning line ng isang manok? Kasi minsan sabihin natin, winning line yan, pupustahan natin ng malaki. Kakargahan natin kasi talagang yan ang winning line natin. Medyo mahirap talunin yan, So, himayin natin ang pagiging winning line ng isang manok, Kasi minsan, ito, sa experience ko, sa personal ko na experience, somehow, sa level na naabot ko pa lang sa ngayon, sa level ng competition na kaya ko pa lang sa ngayon, nakikita ko ang takbo ng manok ko na masasabi kong winning line, ang winning combination or linyada na yon. Dahil nga, parang somehow gumagawa siya ng milagro, Gumagawa ng milagro. Parang there is something in them na ayaw magpatalo, There is something in them na ayaw magpatalo. Na parang, pag nagparehoan ng tama, itatawid niya ang panalo or itatabla pa niya. Makikita mo sa mata niya. Makikita mo sa mata niya nagmimilagro ng palo. Makikita mo yung galit sa mata niya na talagang nakikipagdurugan siya just for him to win the fight. Na parang bilang isang breeder, parang yung puso mo nakalagay doon. Na talagang parang, ito yung manok ko. It represents me. It represents my character. It represents my personality. So, kumbaga, nabibuild natin ang trust and tiwala doon sa winning line na tinatawag natin na manok, Pero minsan makikita nyo naman sa mga labanan, yung winning line ng idol natin, yung winning line natin, ba't puro talo? Puro naman talo. Yung winning line niya, bakit napagtatalo, So, mas sasabihin natin, mayroon ba talagang winning line? Bakit puro naman talo yung pinasok niyang manok? Winning line niya ang ganong manok. So, minsan, yung pagiging winning line ng isang manok, hindi lang naman sa bloodline, So, kadalasan, tumatatak sa isip natin yung bloodline ng isang manok. Pero isang parte lang yun, Isang parte ang bloodline, isang parte ang pagkakapalaki, isang parte ang selection, conditioning, and pointing. So, sa bloodline, madaling ma-identify ang winning line, Madaling ma-identify kung anong sikat na bloodline, kung anong sikat na kulay, kung anong nananalong kulay, madaling matandaan, sa isang breeder. Ngayon, nabanggit ko kanina na bakit winning line tapos minsan puro talo. So, minsan, doon natin makikita yan sa conditioning and selection, conditioning, and pointing. Pinagsama-sama ko ng tatlo. So, bakit ko pinagsama-sama ang tatlo? Walang kwenta ang pointing at conditioning mo kung sablay ang selection mo, Kasi kahit anong winning line yan,
kung wala ka ng ibang manok, no choice ka na, ipapasok mo na yung mga tangkaro, ipapasok mo na yung sobrang bababa, yung may mga diferensya, ah, may mga tawag nito, meron ng mga kapintasan na manok. Wala ka ng ibang manok eh. So minsan nangyayari sa isang breeder yan, nabenta na lahat, so naubusan na, nakapasok ng finals, yun ang ipapasok nyo, nakapasok sa malaking derby, ang ipapasok nyo, medyo may mga kapintasan. So nawawala ang pagka-winning line niya, nawawala ang pagka-winning line. So mapapansin nyo, sa isang breeder na consistent ang pagkakapanalo sa winning line niya na manok, mapapansin nyo yung tamang-tama yung balanse, yung sukat, lalo sa istagan, tamang-tama ang balanse sa kasukat. Pangalawa, sa conditioning and pointing, kabisado na niya. Kabisado niya ng pagalawin, kabisado niya ng i-train, kabisado niya kung paanong paghahanda ang gagawin, kabisado niya yung pointing kung paano So katulad ng Bruce Barnett natin, so kabisado na namin sila talagang kasundo na namin. Alam na namin kung paano sila turuan, kung paano umaway kasi may ibang manok na na-testing namin, pag tinuruan mo, nawawala ang palo. Ang gusto pala nila, kung ano sila na binitaw mo doon sa namimili ka doon sa cording area, wag mo na silang turuan. I-enhance mo na lang. Kung pagapang na lang, wag mo nang turuan bumangga, otherwise masisira lang sila. So may mga ganun So ang pagiging winning line ng isang manok depende kung paano mo siya nakilala. Kung ano yung mga alam mong weaknesses, kung ano yung alam mong mga strength niya. So, doon mo pupukusan. Kasi sa case namin, doon namin siya pinukusan. Doon ko pinukusan yung mga karakter niya, yung mga weakness niya, as much as possible, mami-minimize. Nami-minimize kasi kilala natin ang bloodline natin. So, bukod doon, isa sa mga factor ng pagiging winning line din is kung paano napalaki ng maayos ang mga manok. Kasi kung hindi mo napalaki ng maayos ang mga manok, sakitin, lalo sa stag season, hindi magiging winning line yan. Pag nagpaloon yan, tinamaan yan, biglang bibigay ka agad, manlalambot ka agad kasi may mga trauma, may mga naramdaman siyang sakit nung bata pa siya, since istagan yan, pag natusok ng isa, malambot ang laman yan, talagang bibigay ka agad yan. Pero meron naman talagang matitigas na manok, na kahit giba-giba na, talagang ibibigay niya ang lahat, para maitawid, maitabla o maipanalo yung laban niya. So, diyan mo makikita yung karakter ng manok, So, kasi ito, talagang marami na rin kami napagdaanan, although sabi ko nga, wala pa ako dun sa level na gusto ko. Nandun pa lang ako sa level na kaya ko. So, somehow, sa level na kaya ko, talagang na nakikita ko na siya kung anong direction, kung anong gagawin, So, hindi ko man ma-perfect, at least, kumbaga nandun ako sa above average na ng winning percentage na hinahanap ko. Nasa above average na ako ng winning percentage na hinahanap ko. Kasi sa sports natin na to, kung sino ang matyaga, kung sino ang marunong mag-preserve ng resources, ng pera, ng budget, ng manok, siya magtatagal kasi hindi ka naman pwedeng sumabak ng labanan sa mga milyon-milyon ang pot money nang hindi ka prepared kasi talagang mauubos ka dyan. Kaya talagang kailangan step by step, level by level ang pag-akyat. Hindi po pwedeng mabilisan sa laro na to kasi laro ng pera to. Hindi ito laro ng basta kung ano-ano lang. So anyway, yun yung sinasabi natin na factor ng pagiging winning line. Bloodline, rearing or pagpapalaki, and then selection, conditioning, and pointing. So talagang yung tatlo na yan napaka-importante. So sa bloodline naman, sabi ko nga kanina, na yung bloodline ng manok, mayroon tayong nakikita dapat sa kanya. May specific character tayong nakikita. So sa atin, bukod sa malakas bumangga ang Bruce Barnett natin, talagang tinitingnan natin sila na may puso talaga. May puso na manok. Pag sinabi kong may puso na manok, yung talagang may galit, yung itatawid talaga. Kung kahit anong mangyari, pag alam niyong nasaktan siya, mag-retaliate siya, babalik siya ng mas masakit na palo sa kalaban. Tapos na-testing na rin natin na talagang kahit anong posisyon nila, talagang kahit na nasa ilalim sila, kayang dumukot, kayang pumalo. So, natetest natin, nakikita natin kung paano nagiging winning line. And ito, may isa akong latest observation sa mga kapwa natin breeders. Alam kong may intindihan nyo to, makaka-relate kayo. Kasi minsan may mga linyada tayo na gustong-gusto natin, sobrang galing. Pero bakit minsan sobrang galing, tapos pagdating sa laban, hindi nananalo? So, iisipin natin losing line. Yung pala, medyo kulang lang tayo ng konti sa
pagkalikot or pagbe-blend ng isang bloodline. Kasi may na-experience ako dati. So may gustong-gusto akong manok, sobrang galing. May gustong-gusto akong bloodline, sobrang galing. Nung nilaban ko, parang ang palo niya, baigsi, kulang. Hindi niya itinutuloy ang palo niya. Hindi niya itinutuloy. So, nung hinimay ko yung mga laban, yung sparring ko sa kanya, nung hinimay ko, nakikita ko sa mata niya, malikot. Parang may nervyos para sa akin. May nervyos. So, nung nilaban ko yung mga anak, yung linyada na yun, sobrang galing. Kaya lang, panalong-panalo na tumatabla pa, nagagantihan pa. Kasi nga, parang nervyoso siya, ayaw niyang ituloy ang palo niya. Parang ayaw niyang masaktan. So pag nagparehaan kayo, pag nagbanggaan ka, nagsalubong kayo ng ganun, parang ang palo niya, panakaw lang, ayaw niya kasing i-commit full ang palo niya. So parang kulang sa puso. So ngayon, tinabi ko ang linyada na yon. Nung binread ko ngayon, this year, nagbreed ako ng mga dom. Binread ko siya sa dom, dun ko nakuha, dun lumabas yung hinahanap ko. So yung tinatawag ko na hammerfoot dom. Kasi talagang parang martilyo pumalo. So, yung pala ang kailangan, yung pala ang kailangan, buti hindi ko sinukuha ng bloodline na yon. So, kumbaga, kulang lang siya ng konting pasulong. So, ibig sabihin, yung medyo manok na sobrang galing, na medyo may nervous ng konti, lagyan nyo ng konting may aggression na manok, yun na yun. Yun na yun. Talagang makikinabangan mo ang fighting style niya. Kasi ako, nakinabangan ko ang fighting style niya. So, may isa akong laban ng Hammerfoot Dom na talagang, giba, sira-sira ka agad, pili na pili ka agad. Kasi usually, sa off-color, pag napilayan yan, na lumabas ang bituka, titigil na yan pumalo. Titigil na, parang mahihimatay, mawawalan na ng loob, mawawalan na ng loob. So, nagulat ako dun sa dom na yun kasi pilay na siya, labas ng bituka, ang kalaban buo pa, so ito ang kalaban niya, nakipagpukpukan siya, nakipagdikdikan, hanggang sa naipanalo pa niya ang laban, hanggang sa naipanalo pa niya ang laban. Kaya tontuwa ako kasi apat na magkakapatid, walang talo. Apat na magkakapatid, walang talo ang mga dinerby ko dito sa amin, elimination ng WPC, at iba pang derby dito sa Bicol. So, since nagawa ko yun, ilalak ko na sila, gagawin ko na ng dalawang pamilya, ilalak ko na yun, at masasabi kong nakagawa na rin ako ng isa pang winning line na susubaybayan ko sa darating na mga taon, sa darating na mga panahon. Kung talagang yun nga sila, kung talagang yun nga sila. So ngayong September 4, may laban ako sa Manila Arena, 6 tag, ako mismo magbibitaw, magdadala ako ng mga Hammerfoot Dom natin. So tingnan natin kung uubra sila sa ganung level ng labanan. So anyway, yun ang topic natin sa pagiging winning line ng manok sa video episode na to. I hope may mga natutunan kayo dito sa nabanggit natin na topic ngayong araw na to. So maraming salamat sa inyong lahat. Master Marcos ulit ito ng Team Logis.